So, paano ipapaliwanag? Gusto ko yung tanong na yan. Alam mo bakit? Madalang ako makapaglatag yan. Nakapaglatag ako isang beses na ako 28 oras. Tapos, ayaw kong, kunwari may papakita ka, ayaw patusinin. So, sabi ko lang muna kasi ako wala pa akong bili sa entire. So, hindi ako lahat mga standard entire. sige, isi-share ko para mag-background mo sa entire. So, wala yung standard mo about 70 days, hindi mo kasi. Pakita yung tabulation. Pagkukas yung tabulation. Gusto ko na rin ipakilala sa'yo at naka-record to. Sa entire message, may 4 na klaseng aral. Level 1 hanggang level 2. So, pagpakinabangan mo yung tabulation na naipon ko, ano yung mga 4 na klaseng aral sa end time? At sino yung nag-stand sa 7 years sa 3.5 years? Tapos, ano ba yung difference nila? Murahin ko lang ito. Pakipura na, Brother Duloy. Ito. Tabulation. Yan. Madali lang pamuksan yan. Oh. Pakilala ko lang. Sundan mo ha. Sundan mo to. Tututukan mo. So, ito, nung nagsimula ko ito, Brother Renato, denomination church to eh. So, paano ko ipapakilala ang ibang end time sa kanila? Kaysa, yung ginagawa niya ng iba na maninira, magsasara ng isip, makinig sa ibang end time, ako, ini-introduce ko ng patas. Gusto ko ipakilala sa kanila ng iba-ibang aral sa end time ng patas. Kaya ginawa ko to. Dito sa number 1, yan na yung narinig mong grupo ni Jackson, grupo ni Gan, o ni Ewald Frank. Grupo nila Pagono, nagbintali kong kasamahan. Ngayon, Bible ang absolute nila. Naghiwalay, si Pastor Villagon sa nagsimula ng gawain dyan. Ngayon, nung tumanggap si Pastor Villagon sa kay Raymond Jackson, humiwalay sa kanya yung grupo nila Bernardo, tapos sa wala pa si Apoy. Si Bernardo pa lang na. Bata pa nga si Royal Soriano. So, 1978, 79, 80. Doon lumitaw yung pangalawang grupo. Yung pangalawang grupo, ang kaibahan lang nila sa una, gumagamit na sila ng pagtutup. Yung puro na, lahat ng pahayag nilipid na sa propeta. Nung nagsimula sa kanila. Tapos wala nang ibang pahayag na i-reveal sa ibang tao. Kukunin mo lang sa propeta. Nagkaroon na ng ganung paliwanag. So, meron pang humiwalay sa grupo na yan. Pero dala-dala yung ganyang klaseng aral. Yung narinig ko ng 2 souls. Narinig ko na yung 2 souls. Ang tawag ng pangalawa ay 2 souls. Pero, ayaw nila mapatawag ng 2 souls ngayon. Brian Bobby tawag ng sarili ko ngayon. Dito, dinala nila yung tradisyon na absolute na lahat ng nasa propeta. Okay? Meron pa ng dagdag paliwanag eh. After 1963, absolute. Before 1963, hindi absolute. Narinig na yan. Kaya nila sinasabi, after 1963, absolute. Kasi after 1963, nagpaliwanag ng 3.5 years si Bernard. Pero before 1963, meron siyang paliwanag na 7 years. Kasi sabihin nila, before 1963, nagkakapalit siya. Para lang may paliwanag nila, bakit dalawa yung paliwanag ni Bernard. Itong pangatlong grupo. Yung pangapat na grupo, yung narinig mo na ba yung grupo na rapture na 1963? Tapos na yung millennium na. Si Don Farnell, di ba narinig mo? Don Farnell. Third coming. Narinig mo na rin, no? Pero hindi ko na i-istorya yung pagkaiba nila. Pwede mo na makita yung stabilization ng kaiba nila. Mag-focus ako sa 70 weeks. So, kung bago yung hiwalay lang yung 1 and 2, 1980s. Yung hiwalay ng 2 and 3, 1990s. Yung hiwalay ng 3 and 4, 2000 plus. Isang dekada. Yung hiwalay ng 1 and 2, ang isang paksa dyan ay yung 7 years saka 3.5 years. Hindi pa gagawin ang paksa. So, ang nasa taas,
7 years. Yung simula po pababa, ito, half week or 3.5 week. 3.5 years left or half week left. So, meron ako mga bagong informasyon para masagot ko yung mga katwiran na after 1963, perfect na. Tama na. Dito mapapatunayan yung sinabi ni Barbanam na back to the word. So, tignan natin. Dito. Nung si Barbanam nangangaral noong 1950s, 3.5 years ang duro niya. By the way, inamin ni Barbanam, nagbabasa siya sa Sabadista. Berean siya. Ano, bakit? Nagbabasa siya sa Baptist, sa Saksi ni Jehovah. So kung may naging pareho sa aral, katulad ng 3.5 years, merong bahagi doon pareho sa aral nila na yung ministeryo ni Kristo, na 3.5 years, yung binautisman si Kristo ito, 30 years old. Yung pinatay si Kristo, 33.5 years old. Yung ministeryo ni Kristo na 3.5 years, nakain na yung kalahati ng 3.5, kaya 3.5 na natitira. Puro ng Sabadista, puro ng Saksi ni Jehovah. Hindi pwede pagmalaki ng level na galing sa langit yan. Nauna na yun eh. Yung nga, tinuturing nilang age. Pero ito yung masakla. 1961 ba yun? 1961 yung book ni Barbanam o 1961, di ba? 7 weeks of Daniel. Check mo nga yung check mo yung 7 weeks of Daniel, 1961 yun. Pakicheck sa 61. Kaya ako nilalagay dito, kita, 61, hindi 63. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So, 1963, mali na yung sinabi ng pangatlong grupo na 1963 perfect na. Bakit? Kasi dito 1963, paliwanag niya, 3.5 years. Bakit? Noong pa nagtuturo ng 3.5 years si Barbanam. Noong pa. Paano ipapaliwanag na nagturo siya ng 7 years dito? Paano ipapaliwanag na nagturo ng 7 years si Barbanam noong 1961? Sana i-specify ko itong video at i-unahin ko kayo. Lagay ko sa text. Nung tinuro ni Barbanam na 7 years, ang paliwanag nila, pwede magkamali si Barbanam. Yung iba, before 1963. Pero before pa 1961, meron na. Parang ito lang ang panahon na nagturo siya ng 7 years. Ito lang. Ito lang. Hindi pa ba, tanda mo sabi ni Barbanam, back to the Bible. Siyempre, yung iba, yung taga level 1, masabihin nila, kung ano yung biblical, yan ang sundin. Tama naman yan. Pero gusto ko muna ipakita yung supernatural aspect. Like that said the Lord. Kung si Barbanam nagturo ng 3.5 years all the time, except itong isang sermon na to, yung tungkol sa 70 weeks of Daniel, nagturo siya ng 7 years. Sa tingin nyo, saan dito nag-intervene ang Diyos? Alin sa panahon na to na ang Diyos talaga kuhidos? Ang ginagamit ng level 3 para sabihin lahat na correct na sa 1963 is kinorek ng Diyos si Barbanam doon sa White Horse Rider. Sabi niya, ang unang nakasakay si Kristo. Pero kinorek siya, hindi si Kristo ang nakasakay, Antikristo ang nakasakay. So, in-interpret nila, lahat na perfect. Pero ito, alam mo ba, may correction dito kahit hindi alam ni Barbanam. Itong sabi ni Barbanam, kasahin niyo yung booklet. Carlito, ikaw nabasa mo, i-amen mo kung naalala mo to. Manalangin ako sa Diyos kasi hindi pa ako nakakapagtulog nito.
Eh, nababanggit na nga niya eh. Pero hindi pa niya naituturo ito as a subject, as a sermon. Humingi siya, nabasa mo, humingi siya ng anointing. Aminado siya na mahirap talaga ituro. O, mahirap ito. O, tapos ito pa sabi niya, umiilos ang Holy Ghost sa kamay ko. Inulit ni Frank yan sa question paper as question. Oo, umiilos na yung Holy Ghost. Alam mo, yung yun, nagsisinungaling siya, o hindi. Ibig sabihin na i-drawing niya yung chart na 7 years na lang natira. So, naituro niya 7 years. Hiningi niya yung anointing. Ngayon, pagkatapos niya ituro yung sermon na yan, ano? Siyempre, lumipas na yung anointing yan. Tapos na, yung sermon. Very strange ba? Kung na pa rin ang paliwanag niya. Hindi na strange. Bilang tao, bumalik lang yung unawa niya sa dati. Kaya, ganun lang kasimple yun. Nung tinanong siya dito sa 1963 na Seals book, Brother Branham, di ba sabi mo 7 years? Bakit 3.5 year na ituro mo sa Seals? No. Na. You misunderstood me. Ito hindi naman bagayan sa akin. Wala pa kay bata, narinig ko. Doon sa Quiapo, narinig ko pa. Ibig sabihin, ginagawa na nilang absolute yung sinabi ni Brother na no. Na. Ulitin ko ito. No. Na. Oh, pwede mo rin check dyan. Pinasahan ako niyan doon sa Quiapo. Sabi, oh, sinabi ng propeta, kaya na, edi yun lang susundin ko. Gusto pa man tatulog yan. Wala na tatulog. Iyan lang ano ko, start ko eh. Hindi ko na sabihin, nandun ka kayo sa Quiapo. Yan naman nasulat, eh, hindi mo ako. Kaya napalitan na yung Bible. Di ba sabi ni Brother Branham, balik sa Bible. Sinubukan tayo ng Diyos, babalik ka naman talaga sa Bible. Eh, hindi lang ibalik sa Bible ang issue. Alin dito ang anointed ng Diyos? Kung iba ang sermon niya at nababanggit lang niya yung 3.5 years, iba ang sermon niya nababanggit lang niya yung 3.5 years, hindi yun ang anointed message. Ang anointed message, yung sermon niya na pinag-pray niya sa Diyos, hiningi niya sa Diyos yung anointing. Nagpapakumbaba siya sa Diyos na i-correct siya. At sinabi pa niya, Holy Ghost, tumigil sa kamay. So, ipunin niyo yung quote niya. Kung wala na kayong booklet, tignan niyo sa internet. Yung sermon niya, bagamat isang beses lang, ang ebidensya na humingo sa Diyos. Sinabi kasi niya. Pero yung ibang pagkakataon, na binanggit niya 3.5 years, kung babatayan mo yun, tinitingnan mo na yung laman niya. Bakit? Kasi sa laman niya, inaamin niya nagkakamali siya. Ito sa infallibility. Hanapin mo nga eh, nagkakamali siya. I commit mistake. By the way, nag-ipon pala ako ng quotes, no? Pakita nga yung title ng infallibility. Yung title lang, hindi. Kasi nasa gitna na eh. Hindi, yung mga heading. 3, 2, 1. Ito part 3. Iipon ko yung quotes ni Brother Branham. Yung collective realm, okay. Yung part 2. Hinihipo ko, magkaroon pa yung kopya niya. Siyempre, yung walang original kopya, magpaserok sa meron. Yung wala pa rin wala, magpaprint na lang sa kanya. Part 2. Pakita mo yung heading ng part 2. Diba? May part 1, part 2, part 2 yan. Magtawag ka ngayon sa page. Part 1, part 2, wala dyan. Ang dami ko parang wala dyan. Dapat mag-back up ka na. Kanina nila ikaw part 1 ah. Wala part 1. Kunin mo na sa Facebook. Ilagay ko pa sa Facebook, pwede may download. Sa infallibility part 1, part 2, part 3, tinalakay ko yung mga sinasabi mismo ng propeta na hindi siya dapat gawing absolute. Ang Bible ang gawing absolute. At siya pwede magkamali. At siya, gusto niya, pulutin lang yung tama, yung biblical. Itapon yung hindi biblical. Kaya mo yung buto. Tinutulong na ni Brother Branham para maging belayan. Ano? Bakit? Kasi kahit ibang tao, kaya niya makinig, kaya niya magpa-share, kaya niya magpaturo. Pinapakita niya yung very humility dyan.
So, hindi lang yan. Dito sa part 3, siguro sa dulo-dulo makikita niyo yung quote na yan. Ngayon, dito tayo sa 7 years. Dito sa 70 weeks of Daniel. Dito sa 70 weeks of Daniel, kitang-kita, alin dito, yung nag-ano yung sa kanya. Number 2. Kung pipilitin mo, meron kasi gumawa ng ganitong katwiran. Tanda mo, sariling katwiran ng tao ko, yung huling sinabi niya. Yung huling sinabi niya, yan ang anointed. Yung unang sinabi niya, yan ang naspalit. Tignan mo nga yan. Sarili mo lang yan katwiran eh. Pero siya na nagsabi, dito anointed siya ng Holy Ghost eh. Doon sa iba, wala naman siya sinasabi na itong sinabi ko kayo na tapos kinokorek ko na yan. Nung pansin lang tinatanong si Berbanang dito, parang nalimutan niya, tinuro niya to. Akala niya, tinuro niya 3.5 years. Sa yung mga nagbabasa ng booklet, nakafocus lang after 1963, nagagawin na lang nila, itong sermon niya sa 70 weeks, parang na-misunderstood lang natin. Dapat 3.5 years ang nawa natin yan. Gumagawa na sariling katwiran. So, kung tinataas natin ang laman, parang gusto natin sundin yung huling sinabi niya, parang kung ano yung abot niya, yun na yung pinaka-absolute. Eh, sinabi naman ng propeta, absolute yung Bible. Ipapakita ko, ano yung tamang gamit sa quote, ano yung tamang gamit sa statement ng propeta para bumalik tayo sa Bible. Ano yung tama, ah? Ang ginagawa kasi nila, pag binasa nila yung statement ng prophet, pipilitin nila yung Bible ang luminya doon sa salita ng propeta. Kunwari, unawa ng propeta, yung Biblia, kailangan luminya doon. Ito yung tama. Bilang ministro, natuturo tayo sa Bible. Yung tinuturuan natin, wala pang alam. Pero may alam tayo sa Bible. Meron tayong pinakita sa kanyang tungkol sa Bible. Nakita niya. Saan siya na ng palataya? Sa Bible o sa ministro? Sa Bible o sa ministro? Sa Bible. Kailangan dahuli sa Bible. Hindi dahil sa ministro. Pero kung hindi pa niya naintindihan yung Bible, pwede pansamantala, nagtitiwala siya sa ministro. Pero pansamantala lang yan. Naintindihan niyo? Hindi pwede habang buhay dahil sinabi ng ministro, yun ang absolute. Pero alam niyo ba nangyayari yan sa mga Nicolaitan churches? Pag anong sinabi ng ministro, huwag ka naman question. Kung ayaw mong tanggapin, umalis ka na. Pero si Branham, open siya sa aralan. Baka nagkakamali ako. Pakita niyo lang sa akin. Saan mga nagkakamali? Hindi ganyan ka Nicolaitan, hindi ganyan Nicolaitan si Branham. Pero yung nangyari sa churches ngayon, kung ano yung application nila sa prophet, ganyan na rin yung application ng pastor. Tungkol to sa another topic ko, ayoko pwede tayo pumasok yan, tatapusin ko na yung 7 weeks. Tungkol to sa quote nila na absolute si Branham. Okay? So, pag meron kang copy nito, Brad, makikita mo yung ilang mga ginamit na pang-absolute kay Branham. Okay? Maraming paksa eh. Isa yan. Yung sinabi niya, I deny upon the infallible evidence of the word that there is more than one major prophet. Nami-misunderstood. Actually, stay kay label yan. So, di ko lang alam kung sa sermon. Meron dito, nakinig ka ba sa tape ni Branham sa Church Ages? Wala nakinig, no? Bakit nawala na? Hindi pareho sa sulat ni Lidl, di ba? Hindi pareho. Napansin ko dati, pero yun, wala rin. Lubog ni Lidl, at comparison mo, meron si Pastor Lidl sa 750 na kapal. Ini-edit na ni Lidl. Ngayon, itong edit ni Lidl, hindi rin mali eh. Pero, isipin, kung ina-absolute nila to, okay lang. Sundin natin to. Hindi naman labanan na absolute sinabi. Pero, meron din itong statement na ginagamit nila para absolute si Branham. Pero, nami-misunderstood nila. Hindi ko natatalakayin niya. Babalik ako natin sa 70 weeks. Dito sa 7 years versus 3.5, minsan lang siya nagturo nito. Pero ito yung sermon niya. Yung iba, hindi niya paksahin sa 7 weeks. Nababanggit-banggit niya. At bakit niya nababanggit mo pa? Inamin niya, nagbabasa siya doon sa mga... kung bumalik ang unawa niya dyan, hindi niya sinabing nagkamali ako dito sa sermon.
parang wala sa memorya niya na ang tulong niya 7 years. Kaya ang sagot niya, no. You misunderstood me, brother. Kaya niya nasagot niya kasi nalimutan niya to. At normal lang kalimutan. Hindi masama yan, kailangan ba lahat naiintindihan mo. Pag ikaw ginamit ng Diyos, minsan hindi mo alam yung nasa subject mo. Diyan, ito yung prueba na talagang nangusap ang Diyos sa kanya dito. Ginamit ang bibig niya. Nagtanong sa kanya. Yung nagtanong sa kanya, 1916 na kasi since book, nababanggit niya 3.5 years. Tama, kaya naman siya dyan. Kaya na nagtanong siya, Dr. Bernard, tinuturo mo dati 7 years? Naiba. Naalala yung turo dito. Oo, tama. So, tinanong yun. Nung tinanong yun, sagot ka, na-misunderstood mo mo, 3.5 years ang tinuturo ko. Yun, sabi niya. 69 and a half na yung lumipas. Weeks na lumipas. May 1.5 week left. Pero hindi yan ang tulong niya doon. Ano. Yung iba na ayaw na maging patas na Berean. Oo nga, no. Iba-ibahin na lang yung paliwanag dyan sa sermon. Maging objective tayo. Ano yung nangyari kay Bernard? Ang nangyari kay Bernard bilang tao, hindi niya abot ang lahat ng bagay. Yung Diyos, pag nangusap, hindi niya na kailangan perfect ka. Kasi ginamit ka lang na bibig eh. Ngayon, anong absolute? Bible. So pag balik ako sa ministro kanina, pag may pinakita ang ministro sa iyo na maliwanag sa Bible, direkta ka na kay Kristo. Direkta ka konektado kay Kristo, hindi sa ministro. Ang ministro ay si Eliezer lang sa iyo. Eliezer, hinabit si Rebecca kay Isaac. Kailan si Eliezer? Si Eliezer yung tagahatid kay Rebecca kay Isaac. Hindi itatata ni Eliezer si Rebecca. Uy, may pera ako, may mga alamas dito. Teka, sige hatid na kita dun sa magpapakasawa, di pala hindi si Isaac siya. Hindi gano'n. Tapat na alipin si Eliezer. At ano yung tapat na alipin? Hindi siya namamanginoon sa heritage ng Diyos. Lords over God's heritage. Ibig sabihin, bilang tapat na Eliezer, dadalhin niya kay Isaac. Dadalhin ng ministro sa Biblia. Ang propeta, ganyan din tinuturo niya. Kung meron siyang tinuro, nakita mo sa Biblia, ang pundasyon mo, Biblia. Yung salita niya, naging guide. Hindi yung salita niya, naging pundasyon. Pag nananag ka sa pundasyon ng tao, parang tinayo mong bahay mo sa buhangin. So, guide lang siya doon. So, pansamantala, umaasa ka sa kanya, pansamantala, nagpatulog. Parang katulad din sa atin dito. Katulad din sa lahat ng mga magagawa. Acts 2:38. Totoo ba Acts 2:38? Dahil sinabi ko, o dahil nakita. Dahil napatunayan sa Biblia. Yun ang sinasabi ko. Yun. At marami pa iba. Alin ba ang mas maliwanag doon sa Biblia? 7 years o 3.5 years? Hindi. Itignan mo sa Biblia. Papunta sa Biblia. Tapos na ako dito doon sa... Gusto ko ipakita sa Biblia. Kasi ililista ko na lang yung mga bata yan. Meron akong tracks na 70 weeks eh. Sana ipilit na makuha dyan. Number 1, number 2. Bibilisan ko kaya enumerated style. Hindi ko na isa-isahin. Number 1. Kailan nagsimula ang 70 weeks? Misa. Kailan matatapos ang 70 weeks? Kung buo, kung ano? Kung kailan na pala napako sa Krusipisto? Kailan napako sa Krusipisto? Nisan. Nisan to Nisan. Kung 69 and a half, hindi Nisan ang bagsak na. Buo, Nisan simula. Nisan pinako si Kristo. 69 flat. So after Daniel 9:26, after 3 score and 2 days, last week 7 is 69. Wala siya sabing after 3 score and 2 weeks and a half. Walang ganun. After 3 score and 2 weeks. Ang natitira ng dulo, 1 week na lang eh. Yung hatian ng Bible, sulat ko ito. Ano yung hatian ng Bible? 7 weeks, 62 weeks, 1 week.
Yan ang hatian ng Bible. Number 3, buksan niyo yung Bible niyo sa Daniel 9:26. Una, number 1, yung lisan-tulisan. Kailangan saradong system, walang pinahatian. Number 2, ang hatian ng Bible, obvious. Number 3, Daniel 9:26. Yung the people of the place. Tingnan niyo yung people of the place. Okay. Shall come and destroy the city and the sanctuary. Meron na papakita sa inyo ha. Sana mas-scribe ninyo. Sino yung mawak sa camera? Tutok nyo rito. Nine. Oh. Akyat. Okay, ito. Tingnan nyo to. Dito, pinako si Kristo dito. The Messiah shall be come. So, pinako na si Kristo. Kailan naganap to? The people of the prince that shall come shall destroy the city of the sanctuary. Lahat halos sumasang-ayon. Sino? Titus. Kay Titus. Eh, kailan ba naganap yung kay Titus? Malayo, 70-80. Ito, nung pinako si Kristo, whether naniniwala ng 33 AD, hinahap, no? Mayroon naniniwala ng 30 AD, ano na pang mga 80 AD nila, 32. Ang issue rito, ito, napakalayo niyan sa 70 AD. Ano yung 70 AD? Yung si Titus. Paano ito naging ebidensya? Ang ebidensya, nakasingit si Titus bago mag-last week. So, ang cut-off sa time ni Titus, tumigil na yung orasan. Tumigil na yung orasan kasi nandito na sa verse 27, si Titus nasa gitna ng cut-off ni Christ at ng verse 27. Di ba, ang turo kasi ng kinain ay kalahati. Pati si Kristo, hindi sa kalahati, si Kristo yan. Si Kristo yung nag-confirm ng kalahati, tapos ng isang butas sa kalahati, pinatigil niya yung handog. Paliwanag ng saksi at ng sabalista. Paliwanag na yun sa end time, dahil kinain ng kalahati. Pero tingnan, makakain na yung kalahati kung nasa gitna ay si Titus. So, doon parang pinatay si Kristo, tumigil na yung orasan. Pinatay si Kristo sa taas, Messiah Mikato, then dumating si Titus. So, pagkatay ni Kristo kay Titus, ano nangyari sa orasan? Tumigil. Kasi nandito ang pagtakbo ulit ng orasan.